Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabungay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ngang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabungay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, na Sabado tayo na ika-4 na linggo ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine, at ang lahat ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't pang dako ng mundo. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating Panginoon ay siyang nagpapaganap sa ating buhay, at ang pagkilala sa Kanya ay siyang napakahalaga sapagkat sa Kanya napapahayag ang Diyos na Ama. Kuminsan hindi natin kinikilala ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, at dahil sa ating karapukan at kahinaan tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal, upang ang mga amin na rapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsusubaybay, at malahating makarating sa ligaya magpakailanman sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo mo na ang lahat. Pagbasa sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumusunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, pinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon, iniligay kita sa maging ilaw sa mga hentil
upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alakibok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay nagtigid ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas, Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila, ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di ata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin?
Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Napakaganda po ang pinakahuli na bersikulo sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 14. John chapter 14, verse 14. Sinasabi pa ng ating Panginoon, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ang ibig sabihin dito, anumang hilingin nyo sa Panginoong Isus Nazareno ay ipagpala sa inyo. Pumalakpak po na malakas ang sinong tatanggap ng mga biyaya mula sa ating Panginoong Isus at anumang klaseng biyaya na kinakailangan ninyo. Ito po ang dahilan. Pero ano po ang dahilan na sinasabi niya sa John chapter 14, verse 14, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, Pero 14, dahil siya ang nagpapahayag sa Ama, sapagkat ang ating Poong Isus Nazareno at ang Ama ay isa. Suma sa Ama ang Panginoong Isus at ang Ama ay suma sa Anak ng Panginoong Isus. Kaya lahat ng mga sinasabi niya, lahat ng ginagawa niya ay sinasabi at instrumento lang siya sa salita na nagmula sa Ama. Lahat ng ginagawa niya ay daluyan lang siya sa kapangyarihan ng Diyos na Ama na siyang gumagawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ni Nazareno na siyang hindi lang totoong tao, totoong Diyos, anak ng Ama. Kaya kapag tingnan po natin itong pagpapahayag, dahil nagpapahayag ang ating Panginoon Hesus sa presensya, sa kapangyarihan, at sa gawa ng Ama. Ang salita ng pagpapahayag sa salitang Hebreo, Aramaiko, dahil ang ating pong Panginoon ay isang Hebreo, Aramaiko, dahil siya Israelita, ay Keloi Hav. Keloi Hav. Ibig sabihin, pagpapahayag. Siya ang nagpapahayag sa Ama. Sa Koinoco na Grigo, dahil ang atin pong mga pagbasa ngayon ay nakasulat sa original, sa Koinoco na Grigo, ang Keloi Hav ay Apokalipsi 2, Patera. Pagpapahayag ng Ama. Kaya nga sa Latin, nakasulat, Revelatio Patris. The revelation of the Father.
Kaya lahat ng ating napakinggan sa Ebanghelyo ay sinasabi ang mabuting balita ng Panginoon. Mabuting balita dahil ito ay mula sa Diyos. Wala pong balita na masama mula sa Diyos. Kaya mabuting balita. Ang ibig sabihin po dito, dahil ang ating Panginoon ay siya po ang tunay na nagpapahayag sa Ama. Tunay na siya yung pinakasakramento ng Ama. Dakilang nagpapahayag na kung saan anuman ang ating nakikita sa ating Panginoon, anuman ang ating napakinggan na kanyang mensahe o na kanyang salita, yan ay ang mukha ng Diyos. Yan ay ang salita ng Diyos. Yan ang mensahe ng Diyos. Siya ang pinakadakila na tanda ng Diyos. Kaya, kuminsan sinasabi sa atin ng ibang mga reliyon, nagsamba kayo ng imahin. Hindi po imahin ang ating sinasamba. Ano man ang replika ng ating Panginoon na atin pong tinititigan at ating nakikita, ang atin pong tinititigan at ang ating nakikita ay ang nirepresenta, ang ipinapahayag ng presensya ng Diyos. Kaya, dito po sa atin sa Quiapo, mayroon po tayong replika ng ating pong Jesus Nazareno. Yan po ay nagpapahayag, hindi sa imahen, ang imahen ay tanda ng kanyang presensya. Ganon din dito sa Blessed Sacrament na yung tinapay na nagkaroon ng konsagrasyon dahil sa transubstantiation o ang pagbabago ng sustansya ay nagpapahayag ng presensya ng Diyos. Ngayon dito balik tayo sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, verse 7 hanggang 14. Si Felipe, nagsabi sa ating Panginoon, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. O kaya kapag i-translate natin literal, sapat na sa amin na makikita ang Ama. Ang sagot ng Panginoon, matagal na ninyo akong kasama, Felipe, diya't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang ating Panginoon, una sa lahat, ang pinakadakila na tanda na presensya na nagpapahayag ng Diyos sa buhay natin. Kaya kapag tayo ay naugnay sa Kanya ng malaliman, naugnay po tayo sa Ama. At ang kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon ay sumasa atin upang lalo pang palalimin ang ating pananalig sa Kanya at maging marubdob ang ating pagsasaksi sa Kanya at maging taimtim ang ating panalangin sa Kanya upang Siya natanggapin natin dito sa banal na misa at sabihin, katawan ni Kristo, ano pong sagot natin? Amen. Anong ibig sabihin ng Amen? Yan na po, siya na po. Ang ibig sabihin dito, kailangan upang atin pong maranasan, may eksperyensya ang presensya ng Diyos, kailangan tayo una sa lahat, pananalig. Kapag hindi po kayo nananalig, kahit anong debosyon na sasabihin ninyo, hindi niyo madama ang presensya ng Diyos. Pangalawa, ang kailangan ay ang pag-ibig. Hindi lang ang pananalig, ang faith, kailangan din ang pag-ibig. Sapagkat kung ikay nananalig lang, pero hindi mo dinadama ang iyong pananalig doon sa puso mo, hindi mo isinasa puso, hindi mo inilagay sa kalaliman ng iyong kalooban, hindi mo madama ang presensya ng Diyos. Pangatlo, madama mo ang presensya ng Diyos kung maging taimtim
ang iyong ugnayan sa Kanya. Yung tinatawag natin na divine union, ugnayang malaliman sa kabanal-banalang presensya ng Diyos, ay maranasan mo kapag naugnay ka sa Kanya. Paano? Sa taimtim na panalangin na tinatawag nating meditasyon o pagnainilay na malaliman, o dili kaya yung tinatawag natin na hayaan natin ang Diyos na siyang mag-antig sa ating mga puso, na siyang kumikilos sa ating kalooban sa pamagitan ng tinatawag nating malalim na pagbulay-bulay o pahingalay, na yon ay isang kontemplatibo na pag-ugnay sa Diyos. Contemplative union of the divine. At ito yung, makita natin, ito yung ating dapat tingnan sa ating mga pagbasa. Nang ating pagbasa ngayon ay hindi lang na si Filipi ay pinagsabihan ng ating Panginoon, tayo rin kung minsan. Dahil hindi natin pinalalim ang ating debosyon. Hanggang debosyon lang tayo. Kung minsan, napakahaba pa ang ating mga panalangin. Paulit-ulit pa kung minsan. Pero naging automatic na. Wala na ang puso. Dapat sa bawat panalangin natin ay may puso. Kaya tawag pag-ibig. Dapat ang panalangin natin ay palalim na ugnayan sa Diyos. A deeper union with God sa pamagitan ng contemplative prayer. Napagtanggap natin dito sa banal na katawan ng ating Panginoon at sabi, katawan ni Kristo, tunay na madama natin siya, na siya nga ang Diyos na nagtas sa atin, siya nga ang nag-alay na kanyang buhay upang tayo maligtas, na hindi man tayo karapat-dapat ay atin pong natanggap sapagkat ginusto niya na maging bahagi siya sa buhay natin. At dahil naging bahagi siya sa buhay natin, ano naman ang ating gagawin? At ito yung kasunod, pagkaroon ng pagsabuhay sa misyon. At ano po ang misyon natin? Simple lang po ang misyon natin. Ibahagi natin sa iba ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kapag ka nabahagi natin sa iba, ano ang ating Panginoong Hesus Nazareno? Ang ating kapwa ay mahihikayat din dahil makikilala nila ang Pong Hesus Nazareno. At dahil dito, makikilala siya na tunay. Magkikilala ang ating Panginoon. Pumalakpak po tayo na malakas upang makilala pa ang ating Panginoon sa buhay at sa pagsabuhay natin sa kanyang iba manghil. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at ang buhay. Sa bawat panalangin po ay atin pong itutugon, Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Atin nawang madama ang presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian.
ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamagitan ng iyong anak at lubin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awang gawin mong banal ang mga alay naming ito. Sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakaslaan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa na mangel si awit ng papuri sa humpais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sumitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan winipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin na managaling na utos, sa turo ni Jesus tapay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanang dito. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tungkol sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bigat. Bigyang paningin ang mga bulag, dali ng nasa dilim sa may liwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tungkol sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang inapi at mga sinisiin ay hahamuin sa mga ilail. Ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon.
hinirang niya upang tundod sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and prayer booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal. Nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay manaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong sa atin, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo mga bayayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Kilalanin natin ang pagpapahayag ng Diyos sa iba't ibang antas at paraan. Sa kanyang mga nilikha, sa lahat ng mga pangyayari sa buhay, sa mga sakramento na ating natanggap, sa kanyang mga nakasulat na mga salita sa pamagitan ng Biblia, sa kanyang pagpapahayag sa ating kapwa-tao, at higit sa lahat, sa kanyang pagpapahayag dito sa banal na Eucharistia. Naway kilalanin natin ang kanyang presensya upang tayo'y masentro sa kanya. Makilala siya. Magpupugay tayo sa kanya. Ibigin natin siya. Maglingkod tayo sa kanya at magbalik loob tayo dahil sa kanya at magmisyon tayo sa pangalan niya. Nang sa gayon, siya ang kabuluhan ng ating buhay. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihagmos mo ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanahon. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan
upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. kumay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,